Magandang araw sa inyong lahat. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account, please don't forget to follow on my Facebook account and TikTok account as well. And please help me grow my subscribers by sharing this channel to your friends, and if you have some ideas on the topic that we discuss, please feel free to write your comments below, and don't forget to click the like sign. At kung ikaw naman po ay natuwa sa ating pinag-usapan ngayon, you may click this icon. Ito po ay nasa lower right ng video. At pag-click mo dyan, may lalabas na super thanks. Sana maklik niyo yung super thanks. Kasi pag clinic yung super thanks, talagang super thanks talaga mga kaistorya. At kung ikaw naman po ay naghahanap ng mga classy, trendy, fashionable, but affordable dress, trousers, blouses, shoes, bags, and apparel for women, you can visit the Facebook account of my wife, Glynis May Arsua. Pwede po kayong mamili sa mga nakapost dyan na mga apparel. Just set your order to the messenger. Kung kayo ay outside Cagayan de Oro City, pwede naman nating i-ship yan mga kaistorya. Rest assured, magaganda at dekalidad ang mga apparel dyan sa Glynis May Arsua Facebook account. Bago tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan mga kaistorya, dito muna tayo sa ating health habit. Ito ay ang pag-inom natin ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina mga kaistorya ay napakaganda nito kasi ito ay organic, blue-green algae plant. Hindi po ito synthetic drug mga kaistorya. Ito ay food supplement na itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Kaya tingnan nyo si Papa RD, laging blooming at malakas dahil naka-Genesis Organic Spirulina. Ito ay mabibili online at mabibili nito sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. At for more information, you can also visit their website mga kaistorya. Andyan sa screen yung website nila. Ayan. At ito naman yung kanilang mga contact numbers. Pwede nyo tawagan yan or i-text. Sabihin nyo, narinig nyo ha, nakita nyo siya kay Papa RD na vlog. Kaya bago tayo magsimula sa ating balitaktakan ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina mga kaistorya. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Dalawa ang pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya. Una, parang minamadali nila ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maniniwala na sana ang sambayanang Pilipino na ang impeachment against Vice President Sara Duterte
ay walang halong politika at walang halong personal kung susundin ang tamang proseso ng batas, in which magsisimula dapat ang impeachment trial pagkatapos ng recess ng Congress, pagkatapos ng recess sa mababa at mataas na kapulungan. Na timing kasi mga kaistorya na nung in-endorse ng lower house ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte doon sa Senate, na taon kasi mga kaistorya na magre-recess na ang Senate. Kaya hindi muna ginawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasi recess eh. Anong ibig sabihin ng recess, mga kaistorya? Break. Wala munang gagawin kasi break eh. Magre-recess muna, mga kaistorya. Meron bang recess na nagtatrabaho? At kung titignan, magbabalik tanaw tayo sa mga nakaraang recess. Kapag ka recess, wala talagang trabaho ang lower at ang upper house niyan. Lower house at ang Senate. Wala silang trabaho. Hindi sila gumagawa ng batas, hindi sila gumagawa ng bills dyan. Andun sila sa kanilang mga tahanan. Kasi vacation yan eh, recess eh. Lalo na ngayon na election period at ang iba sa kanila dyan ay mga re-electionist at kailangan muna nilang asikasuhin ang kanilang re-election campaign. Otherwise, baka hindi na sila magkikita-kita after the recess on June 2. So, ang tinatayuan ng mga pro-impeachment, sinasabi nila na walang politika, walang personal, talagang dinadaan sa tamang proseso ng batas kasi meron lang dapat na sagutin ang Vice President yung mga allegedly misuse of confidential funds. Okay, sige, doon na tayo mga kaistorya. We will follow the due process and impeachment is due process mga kaistorya. Pero dapat magsisimula ang impeachment trial pagkatapos na ng recess. Doon na sa Hunyo. Hindi ngayon. Hindi dapat na gagawin ngayon ang impeachment kasi recess eh. Kung talagang ipipilit nila na gagawin ngayon ang impeachment trial in spite of the fact na recess, magdududa ang sambayan ng Pilipino. Magdududa ang sambayan ng Pilipino na ito talaga ay politika, personal, at mayroon talagang gustong pumalit kay Vice President Sara Duterte. Bakit yung minamadali? I-recess nga eh, pahinga eh. Diba? Pahinga, recess. Natatakot ba kayo na hindi kayo marere-elect sa eleksyon? Yung may planong pumalit kay Vice President Sara Duterte, natatakot ba kayong baka hindi kayo ma-re-elect sa eleksyon at gusto mo nang hawakan ang Vice President position kasi wala pa namang election for Vice President ngayon? Yun ang magiging duda ng sambayan ng Pilipino kapag kami namadali nyo. Natatakot ba kayo na hindi kayo ma-re-elect? Natatakot ba kayo na baka pagbalik ng session ay mga PDP Laban candidates na ang majority na nakaupo dyan sa Senado? Eh kung talagang kayo ay naniniwala sa prinsipyo ninyo at sa plataforma ninyo at kayo talaga ay totoong nagsiservisyo sa bansa natin, eh walang dapat na ikatakot kasi makikita naman at mararamdaman naman yan ng sambayan ng Pilipino ang intention nyo na maglingkod. Kung kayo naniniwala na
magaganda at magagaling ang mga plataporma nyo para sa bansa, siguradong kayo ang iboboto pagdating ng eleksyon. Kaya sana hindi madaliin, kasi mas lalo yang mag-create ng pagkakabahabahagi sa mga Pilipino, at hindi yan ikabubuti sa bansa natin. Mas lalong magkakagulo ang bansa natin kapag nakita ng sambayan ng Pilipino na pilit niyong minamadali ang impeachment. Pakiramdam ng sambayan ng Pilipino, gusto nyo na lang talagang tanggalin si Vice President Sara Duterte sa lalong madaling panahon for your personal vested interest. At hindi maganda yan. Remember, si Vice President Sara Duterte ay binoto ng 30 million Filipino people. Kaya ito ang aking pananaw dyan, mga kaistorya. Huwag niyong madaliin ang impeachment trial. Wala kaming kontra dyan sa impeachment kung yun talaga ay nasa konstitusyon. Pero after sa recess na, huwag ngayon, huwag. It adds salt to injury, mga kaistorya. Okay, so dito naman tayo sa death threat joke ni former President Rodrigo Duterte. Meron ng magsasampa ng kaso yata kay former President Duterte tungkol sa joke niya. Ano ba yung joke ni President Duterte? Papatayin ang 15 ka mga senador para mabakante. Halata naman na joke yun, mga istorya. Kahit nga siguro elementary student or elementary pupil ay makakahalata na joke yun. Ganoon lang naman talaga ang dating presidente, mag-joke. Pwede naman siguro siyang pagsabihan lang na wag nang ulitin yun. Or sabihan na lang nating batikusin na lang siya. Meron naman kayong mga kuan dyan anong tawag nun? Meron naman kayong mga ano ba tawag doon? Mga tao, di ba? Na pwedeng bumatiko sa kanya. Sabihin na nating that joke was uncalled for. Ako tatanungin, that joke for me is uncalled for. Pero siya yun yun ang kanyang personality Yun ang mga style of jokes niya Para sa akin, sabihin na natin medyo sumablay si former President Duterte sa kanyang joke. Pero alam nyo, nakakatawa naman talaga. Kasi yun talaga ang joke niya. Wala tayong magawa. Yun ang mga style of jokes niya. Pero hindi naman siguro dapat umabot na kakasuhan pa. Lagi? O kakasuhan nyo pa. Batikusin nyo na lang. O gamitin nyo sa kampanya nyo yung death threat joke. Pero kung umabot pa sa punto na kakasuhan, gagastos pa ng oras at panahon ng ating justice system para lang dun na kahit mismo ang NBI ay nagsabi na ito sa joke at halata namang ito sa joke, hindi na siguro dapat umabot pa sa puntong kakasuhan pa, mga kaistorya. Kasi kung umabot pa sa puntong kakasuhan, mag-iisip na naman ang sambayan ng Pilipino na ito na naman, another harassment na naman ito. Bakit nyo kakasuhan? Halata naman na joke. Para ba mapigilan si former President Duterte na magpunta sa mga rally ng PDP Laban? Kasi nakikita naman na kapag kaandun si former President Duterte ay jumpak ang mga tao, di ba? Kumbaga parang box office hit ang mga tao O bakit nyo kakasuhan? Para mapigilan siyang pumunta doon? So ano na naman yan? Politika na naman yan. Personal interest na naman yan, di ba? So para hindi mag-isip ng ganon ang sambayan ng Pilipino, sana hindi na umabot sa puntong kakasuhan pa ang presidente. Batikusin nyo na lang. Kahit batikusin nyo araw-araw.
Kasi alam nyo, ito, real talk tayo. Kung kakasuhan nyo kasi, magmumukha kayong bata. Oo, at katawa-tawa sa harap ng madlang people. Kasi alam naman ng mga tao na joke lang yun. Siguro yung kay Vice President Sara Duterte, maaaring ma-justify nyo yun. Ma-justify nyo yun kasi that time, Vice President Duterte was very emotional, and it was really an outburst of her anger na nagpalabas siya ng ganong threat sa President, sa asawa ng President at sa House Speaker. So, justifiable yun. May mga legal consequence yun kasi talagang very passionate si Vice President sa pagkasabi niya noon yung threat na yun. Pero kay former President Duterte, wag naman. Masyado namang yun, halata na joke. Joke yun, mga kaistorya. So ano masasabi nyo sa mga pinag-usapan natin? Please don't forget to write your comments below. And kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, mga kaistorya. At kung nanonood naman kayo sa Facebook account at TikTok account ko, please don't forget to follow. And please help me grow my subscribers by sharing this to your friends. And please don't forget to write your comments and push your likes, mga kaistorya. Sa mga gustong magbigay ng pangkape dyan, kagaya ng iba, marami nang salamat pala sa mga nag-i-email, ha. O gusto nyo bang pakapihin ako? Ayaw. Marami kasi nagtatanong sa ating GCash. Mahirap naman kasing ilagay ko yung GCash account ko dyan para sa pangkape. Doon muna tayo sa email. Sa email na tayo mag-uusap, mga kaistorya. You can send your communication sa aking email account. Andyan yung email account ko. At doon ko ibibigay ang aking GCash account or bank account para sa kape-kape. Pangkape-kape. Maraming salamat po, mga kaistorya, at magandang araw sa lahat.